Hi, ako ang inyong kunya na Hong Kong. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. And don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated kapag may mga bago akong upload na videos. Marami sa atin ang nangangarap na mag-abroad. Kaso lang, wala tayong pera pang-process natin. Lalo na dito sa Hong Kong, inisip talaga kaagad natin na ang laki ng pera na kailangan nating ipunin bago tayo makapag-apply dahil kapag may employer na tayo ay kailangan natin maglabas talaga ng pera. Totoo po yun. Kasi, ang processing fee or placement fee ngayon, meron pa rin meron pang nangyayari na may binabayaran na 35,000 pesos. Kagaya yan sa aking hipag. Guys, ex-abroad ang aking hipag. In-apply ko siya sa aking agency na nire-refer ko dito. Wala sana siyang babayaran. Kung meron man, hindi pa aabutin ng 2,000 pesos. Kaso lang, nagkaroon ng problema ang kanyang requirements. So, hindi iyon na-continue ang kanyang application dahil sa requirements, bumagsak siya. Nakapasa siya sa interview ni broker. At dahil nga wala na siyang chance na maka-continue ng application niya dito sa agency na aking nire-refer, nag-walk-in siya dyan sa Pilipinas. So, nagkaroon siya ng employer. Ang babayaran niya ngayon is 35,000 pesos pang process. So, kung wala tayong pera dyan sa Pilipinas, saan tayo makahanap ng ganun kalaking halaga? I-risk nyo ba yung mangutang kayo para lang matuloy ang inyong pag-process? Or wala lang, sayang na yung employer dahil hindi na talaga kayo magpurso dahil wala talagang pera. So, paano kayo makapag-abroad? Meron akong tips sa inyo guys. Pakinggan ninyo ito. Tapusin ninyo ang video to. Kung busy man kayo, makinig na lang kayo. Pero kung wala, manood kayo sa video ko guys at tapusin ninyo baka ito ay makatulong sa inyo. Merong dalawang paraan kapag mag-apply lalo na dito sa Hong Kong. Hindi lang dito sa Hong Kong pero uso na ngayon ang paraang ito na talagang makatipid kayo. So, i-discuss ko muna kung ano ang pagkakaiba ng direct hired applicant at saka ang walk-in applicant. Kayo na ang bahala na mag-isip kung ano ang gusto ninyo. So, choice nyo yon. So, unahin natin ang direct hired applicant at paano kayo mag-process nun. So, ang direct hired applicant, ito yung mga aplikante na nag-direct talaga ng apply dito mismo sa agency ng Hong Kong. Paano kayo maka-apply? Nasa Pilipinas naman kayo. Easy na lang ngayon guys dahil kapag direct hired applicant ka, ang application or ang communication ninyo through online. So, ibig sabihin, kung meron kang kakilala o meron kang agency na alam dito, ay i-contact ninyo yan. Magpasa na lang kayo ng resume or biodata sa agency dito mismo sa Hong Kong. Bago ka maglabas ng pera niyan, ay siguraduhin mo muna na meron kang employer. Kasi karamihan dito guys, hindi ko alam kung merong na naglalabas na ng pera kahit wala pang employer kapag direct hired ka. Pero karamihan talaga dito, ang direct hired ay bago ka pupunta sa tie-up agency dyan sa Pilipinas, ay may employer ka na talaga para mag-start na ng iyong process. So, ang gagawin ninyo ay magpasa kayo ng biodata dito sa agency Hong Kong mismo. Kagaya ko, nagre-refer ako ng mga aplikante sa agency ko dito. Itong agency lang ang nire-refer ko kasi ito lang ang kilala ko since na dumating ako dito sa Hong Kong. So, agency na nire-refer ko ay umabot na sila ng 17 years or 15 years or 17 years in service. So, matagal-tagal na. So, ibig sabihin, legit ang agency na nire-refer ko. Bahala na kayo maghanap na ibang agency. At siguraduhin nyo lang talaga na legit yun. At kapag nakapasa kayo ng biodata ninyo or resume, tatawagan kayo ng agency. Through WhatsApp ang communication ninyo. Kaya gawin ninyo, kailangan yung WhatsApp number na ilalagay ninyo ay magkapareho ang contact number doon sa resume para isang message lang yan. Hindi naman nila alam kung anong ginagamit mo dyan sa Pilipinas. Kaya yun talaga ang gamitin niyo kasi doon talaga kayo maka-receive ng message doon sa number na nilagay ninyo sa inyong resume. So, kailangan pareho ang WhatsApp number at saka yung contact number na nilagay mo. At kapag ikaw ay nagkaroon ng or nakapasa sa broker interview, sa agency interview dito, ipapasa mo lahat sa kanila ang mga requirements na hinihingi nila. So, di ba, habang nagpapa-interview ka online through WhatsApp, wala kang hassle, walang pagod na papunta-punta sa agency sa Manila. Dahil
ang communication ninyo, ang application ay online lang talaga. Yun ang maganda sa direct hire applicant. At kapag napasa mo na lahat yung mga requirements na hinihingi ni agency, aasikasuhin na nila yan. Gagandahan na nila yung iyong application. I-ready na nila yan, ang iyong file, para ipakita sa mga employers dito. Kapag ikaw ay na-select ni employer, yung application mo ay tatawagan ka or i-message ka ni agency na mayroon kang employer's interview. At kapag ikaw ay nagustuhan ni employer na hired ka, ay yun na mag-start ang iyong process sa tie-up agency sa Manila. O di ba ang ganda? Yan ang pinakamaganda pagdating sa direct hired applicant. Saka ka maglabas ng pera na iyong pang-start ng process kapag meron ka na talagang employer. Pupunta ka na sa tie-up agency. Aasikasuhin na nila yung documents, mag-training ka na doon, mag-PDOS, mag-OWA, o ano-ano pa yan. At ito ang maganda. Kapag nakahanap ka ng agency na dito, ang babayaran mo lang ay hindi na aabot sa 35,000. Iwan ko kung mayroong umaabot pa rin, pero mostly, napaka-less gastos talaga ang direct hired applicant. So, ulitin ko, ang direct hired applicant, yun yung nakahanap kayo dito ng employer sa Hong Kong. Tapos, pupunta lang kayo dyan sa Manila kapag kayo ay meron na talagang employer. So, doon na mag-start ang inyong process. Okay, pag-uusapan naman natin ang walk-in applicant. Ang walk-in applicant, kayo yung mga aplikante na mag-apply mismo sa agency dyan sa Manila. Bago kanila i-entertain, kailangan mo na munang mag-medical. O, mag-medical ka na kahit wala ka pang employer. Kakaumpisa mo pa lang. Kasi, mas gusto nila na fit to work ka na bago ka nila asikasuhin talaga. At kapag ikaw fit to work, continuous na yun na magbigay ka ng mga requirements nila para maasikaso ka talaga nila. Ganun yun. So, hindi ka pa nagka-employer, meron ka nang nailabas na gastos na pera. At kailangan mong pabalik-balik doon sa agency sa Manila para mag-process ng iyong mga papers. So, kapag ikaw ay nandoon na sa agency, papipirmahin kanila ng kontrata. Blank contract pa yun ha, blanco, wala pang employers. Kasi ang kontrata na yan, ipapadala dito yan sa Hong Kong. So, wag kayong magsaya dahil nakapirma kayo ng kontrata. Kasi nga guys, wala pa kayo ng employer. Ipapadala pa yan dito. Kaya, ang gagawin ninyo, mag-ipon kayo ng pera. Kasi, sasabihin na kaagad yan ng taga-agency dyan sa Manila na ganito ang inyong magastos. So, kagaya sa hipag ko, umabot talaga siya ng 35,000. Hindi ko alam kung magkano ngayon ang mga singil ng mga agency dyan sa Pilipinas, pero gumagastos pa rin kayo ng malaki. So yun po guys, at ayan, yung sinabi ko, mag-training kayo, basta ganun ang pagkakaiba ng walk-in applicant. Kayo yung mga aplikante na dyan kayo mismo sa Manila nag-apply at saka malaki ang inyong babayaran talaga. Yun, nasa inyo yan kung saan ang gusto ninyo, saan kayo makatipid. Pero for me, mas gusto ko ay ang direct hired applicant. Dumadaan naman kayo sa agency, kaya huwag kayong mag-alala. Aalis kayo na legal. Kaya, ayun, sa lahat ng mga aplikante, good luck sa inyo. Sana makatulong ang video ito. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo dyan at sasagutin ko kung may mga oras ako. Huwag kayong mag-alala. Ay, nililista ko ang inyong mga comments dyan, ang mga tanong ninyo para isa-isahin ko na lang pag malaki talaga ang oras ko. So, naintindihan na ninyo kung gaano kaganda ang direct hired applicant bago kayo maglabas na inyong pera at less gastos talaga, at sure na sure kayo bago kayo mag-start ay meron na kayo talagang employer bago kayo pupunta sa tie-up agency sa Manila. At ang walk-in applicant naman ay nag-a-apply pa lang kayo, hindi pa kayo nagkaroon ng employer, naglabas na kayo ng pera at malaking gastos din ang sinisingil nila dahil walk-in ka nga. At ayan guys, hindi mo pa sure kung may employer ka kasi marami kasi kayo dyan. Maraming mga aplikante, swertehan talaga. At yun talaga guys, malaki talaga ang singil ng mga agency dyan sa Pilipinas kapag nag-walk-in kayo. Sana naintindihan ninyo ang video ito. Thank you for watching. Bye!